Good morning, magandang umaga. Naimbag na aldaw. Meron po tayo Ilocano rito. Ah, Bago po lahat, I just like to invite you po na suporta nating God's Dancing Warriors. Ang mga dancers po na nakita nyo kanina rito at kasama pa po yung iba nating mga dancers dahil magko-compete po sila sa dance festival ngayong August 21. Holiday po yan. Kaya pakireserve po yung araw ninyo. 11 a.m. Kita-kitis po tayo sa Animo Lasal, sa gym ng Lasal, para suportahan po ang ating God's Dancing Warriors. So, at Ate Teacher Ana, mga apo mo na to, no? Thank you very much sa pagpapagal po ng isang kapatid na talagang kahit ipinasa na niya yung baton, kinate Glad, Ate Antoinette at Ate Nata ay patuloy pa rin po nasa likod niya. Paano nila ginagawa yung sayaw na walang tunog? Sa tamborin, no? Turuan mo rin ako niyan, ha? Okay. And of course, nagpapasalamat din po ako sa ating mga teachers kahit sa July 22 pa po ang pasukan, pero alam nyo po, yung mga naka-enroll sa Legacy Scholarship Program na hindi po nakababasa ay umaattend na po ng remedial classes para po turuan sila magbasa. Wala po rito si Teacher Marie kasi nasa kabilang congregation po siya, pero she's one of our very effective and very faithful, very diligent po na volunteer worker po ng Children Ministry and now ng Faith Family Christian School. At maraming salamat po sa inyong suporta dahil alam po namin na itong ating mga pagpapagal para sa Panginoon ay talaga pong nagkakaroon ng bunga. At talagang nakikilala po tayo dito sa community as someone na mga naglilingkod talaga sa Panginoon. Meron yung ating pong bisita kanina, si Ate Yang, galing pa po silang Pangasinan. Nang naipagtanong po nilang Faith Family Church, hindi po sila naligaw. Talagang kilala na po ang ating community. Maraming salamat. And glory to God, no? Dahil yun naman po talagang gusto nating na ma-accomplish dito po sa ating community na tayo po ay talagang makilala ng mga taong nagmamahal sa kapwa at sa Panginoong Diyos at naglilingkod po sa ating kapwa. Kaya thank you very much for all your work. And pasensya na po kahit nagpapaypay pa rin kayo. Malapit na po tayo magka-aircon. Sabi nga kanina, no, I believe, no? So nothing is impossible with the Lord. And as we continue to give our attention to the study of the Word of God, inaanyayahan ko po kayo na tumayo. At tayo po ay magsisik sa Panginoon na word of prayer. Let's look up to the Lord in a word of prayer. Our dear Heavenly Father, we thank you and we bless you for this is the day that you have made. And we can always rejoice and be glad in it. Even the mere fact, Lord, na kasama pa po kami sa wake-up list mo ngayong umagang ito ay isa na pong napakalaking pagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan sa amin. Lord, we just want to come before you with a humble heart, Lord, knowing that apart from you, we cannot do anything, and without you, we are nothing. And I pray, Lord, that as we empty our hearts and our minds, our spirits are open to receive the Holy Spirit, the illumination from Him, and the teaching of your word. Nang sa gayon ay lalo po naming maunawaan ang salita mo at maunawaan din at ma-realize kung gaano po kalalim at kataas, kahaba at kalawak ang pag-ibig ni Kristo Jesus para sa aming lahat. At Panginoon, ipinapanalangin ko po ang bawat isang naririto at kahit po yung mga nakikinig sa amin at umaten sa amin online, hindi ko po talos ang kalagayan ng kanilang puso, O Diyos. Subalit dalangin ko na anuman po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan ngayong umagang ito, ay tagpuin mo sila sa puntong iyon. At
sino man po sa aming kalagitnaan, nasa banig ng karamdaman at dumaraan po sa kasakitan, O Diyos, ay patuloy ko pong inilalapat ang banal na dugo ni Jesus na siya pong magbabalik sa kanila sa mabuting kalakasan at kalusugan ng kanilang pangangatawan at maging maayos po ang lahat sa kanila, body, soul, and spirit. Panginoon, sa amin po na may mga pangangailangan, dalangin po namin, O Diyos, na tagpuin mo sila, material man o pinansyal, O Diyos, ang kanilang hinahanap na pagpapala sa inyo. Alam po namin na ang iyong kasapatan ay lagi pong dadaloy sa aming buhay sapagkat kayo po ay mabuting Ama. At kung kami po na mga earthly fathers, marunong po kaming mag-bless sa aming sa aming mga anak. Kayo pa kaya na aming Amang nasa langit, ang hindi po magkakalob ng banal na spirito at magbibigay sa atin ng wisdom ng leading kung paano po, Panginoon, namin matutugunan ang aming mga pangangailangan. At gayon din po, Panginoon, ngayong umagang to, sa amin po mga naguguluhan at dumaraan po sa crossroads, Lord, ng aming mga pagpapasya. Sinabi mo sa inyong salita ng iyong, ang salita mo, Panginoon, ang ilaw sa aming landas at sa aming daraanan at liwanag sa aming kapaligiran at daraanan. Kaya, Panginoon, mangusap ka ngayong umagang ito nang sa gayon ay maibalik naming muli at lalong-lalo ng lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Majority wins. Ito po ang lagi nating naririnig pag nagkakaroon po ng pagkakaiba-iba ng opinyon sa ating kalagitnaan. And syempre, saan po ba nanggaling tong kaisipan na ito? Kung tatanungin niyo po si ChatGPT, ito pong sasabihin niya sa inyo. Ito po ay isang prinsipyo ng pamamahala. It's a principle of in governance and decision-making. So ito po isang prinsipyo sa pamamahala at sa paggawa ng desisyon na kung saan yung pong kalooban na nakararami ang siyang masusunod. So it is a principle in governance and decision-making employed as a means of reflecting the general will. Pero sa lahat po ng pagkakataon, hindi sa lahat ng pagkakataon, ay maaari po natin itong gamitin, itong majority wins. Sa Bible, sa salita ng Diyos, ay malinaw po na ang majority wins ay hindi isang prinsipyo na pwede po nating sundin. Pag dumating yung time na tayo po ay magdidesisyon patungkol po sa pagsunod sa Panginoon o sa pagsunod sa mundong ito. Ngayong araw na ito, yung topic of study po natin is entitled, or rather, ang theme po ay Minority Wins. At ito po ay kinuha nating konteksto sa buhay at sa ministry ni Noah. So today, our topic of study, Minority Wins, was taken from the context of the life and ministry of Noah. Si Noah po ang ating hero of hope for this morning na siyang magiging sentro ng ating pagtalakay sa salita ng Diyos. Number 1, si Noah po, he lived as a minority during his generation when the wickedness of mankind was great. So si Noah po ay nabuhay sa minorya nung kanyang kapanahunan na dinescribe ng salita ng Diyos na ang buong mundo ay nasa gitna ng kabuktutan o ng evil, ng wickedness. Sa Genesis chapter 6 verse 5, ito pong sinasabi, nung makita ni Lord na sobrang sama na ng mga tao sa mundo. So sobrang sama ng mga tao sa mundo, no? Hindi lang masama, sobrang sama. So if you will have an idea ng isang masamang tao, ano yung sukdulan, no? Yung sobrang samang tao. Yung tipong pinatay na niya, pero tinadtad pa niya ng bala.
sa tingin ko, no, example ko yon na pinatay mo na, sobra ka na masama, pero hindi ka pa nagkasya sa pagpatay, tinadtad mo pa siya sa bala, at inubos mo pa yung lahat ng dala mong, ang tawag dito, bala, para siya ay talagang iwan na walang buhay. So, 1.1, ang ibig mong sabihin dito na sobrang sama ng mankind was full of wickedness is that every intent of man's heart was evil. Yung intention pa lang, no? Nung makita ni Lord na sobrang sama na ng mga tao sa mundo at palaging masama ang iniisip nila. So every intent, palagi, no, hindi na sila nabigyan ng puwang na pag-isipan tayo ng mabuti. 1.2, the earth was filled with violence. The earth was filled with violence. So, lahat ng karahasan ay makikita sa mundo. Nung panahon ni Noah, no, sa verse 11, chapter 6 ng Genesis, except kay Noah, nakapakasama ng mga tao sa paningin ng Diyos. Puro karahasan ang nangyayari sa mundo. And in verse 13, in-emphasize pa ito by saying, sinabi ng Diyos kay Noah, tatapusin ko na ang buhay ng lahat ng tao kasi dahil sa kanila, napuno ng karahasan ang mundo. Dahil daw po sa mga masasamang tao ay napuno ng karahasan ang mundo. Mga kapatid, magtataka po tayo, no? Pero wag na tayong magtaka. One observation that I'd like to point out this morning is that wala hong pinagkaiba yung panahon ni Noah na kung tutuusin ay 1,000 na ang nakararaan sa kapanahunan natin ngayon kung karahasan rin lang ang pag-uusapan. Huwag na ho kayong lumayo. Nababalitaan po natin, nagva-viral sa Facebook, nagkagit-gitan sa tunnel ng Ayala. Ano po nangyari? Binaril. Nang ginit-git yung nanggit-git. Ganun po kalala yung violence na mapanahon na yun. So you would imagine, kahit wala pong mga sasakyan ng panahon ni Noah, pero yung kawalang pasensya ng mga tao, na siguro naapakan lang yung paa, lagot kang bata ka, patay kang bata ka. At wag na ho kayong lumayo. Dito po sa SM, nag-viral na naman. Tinikitan ng traffic enforcer yung driver. Anong ginawa ng driver? Nung una, ayaw lang niyang tanggapin. Ipinilit sa kanyang ticket, sinagasaan niya at mamatay po on the spot. Yung enforcer. Sino po nakabalita nun? Huwag na kayong magtago, sabi ng ni ChatGPT, 4.5 hours daw ang ginagastos natin sa social media. Imposibleng wala kayo doon. Sino nakakalam nun? Taas kamay. Si Pastora lang, ayun, dalawa kami ni Ate Char at saka ni Teacher Melvin. No? At very recently, ngayong week lang na ito, 3 katao po na naka-check-in sa isang hotel sa Tagaytay. Natagpo ang patay. In fact, hindi pa alam kung ano ang dahilan. Pero medyo malagim po ang kanilang sinapit sapagkat bukod po sa sila ay iginapos, ay nakabusal pa po ng tawag dito, naka-masking tape pa po ang kanilang bibig. So makikita po natin dito sa kanilang mga bangkay ang isang karumaldubal na krimen na naman na isinagawa sa ating kalagitnaan. So wala akong pagkakaiba. At kung tatanungin niyo ako kung bakit, ay sapagkat iisa lamang po ang dahilan. From the time that sin came into the world, this world has been a dark world. And it is violated by people of violence. Kaya nga po, walang pagkakaiba. Kahit 1,000 panahon na yon nakararaan at ngayon ay pareho pa rin po ang nangyayari sa ating kapaligiran. And of course, 1.3, human wickedness was the trend of the culture. Ano pa ibig sabihin ng it is the trend and the culture? Ito po ay yung kalakaran at ito po yung kultura ng ating kapanahunan. Kung babalikan po natin yung Genesis 6:5,
Yun po yung tinukoy. Nung makita ni Lord na sobrang sama na ng mga tao sa mundo at palaging masama ang iniisip nila. Say with me, palagi. Yun ang ibig sabihin po, it is the trend. Ito po yung kultura, ito po yung palaging nangyayari, ito po yung prevalent, ito po yung talagang nagiging kalakaran sa ating mundo na talaga pong kasamaan ang nangyayari, no? People were not relenting. There was no room for change or repentance. So nakita namang ng Panginoon, itong mga taong ito, kalakaran na talagang gumawa ng masama at walang opportunity. Walang pagkakataon na sila man lang ay magsisi sa kanilang kasalanan. That is why the Lord God had made a resolve to end the life in mankind. So ito po yung naging trend ng mundong ginagalawan ni Noah. Yung generation na ginagalawan ni Noah, walang makitang point of redemption. Walang makitang pagkakataon. Walang makitang room o lugar na magsisisi pa yung mga tao. That's why the Lord God said, I will wipe mankind from the face of the earth. And kung titingnan nyo, yung mga panahon ni Noah, paano po ba nabuhay ang mga tao? How people lived in Noah's generation, 2.1, to each his own. People were unmindful, business as usual. In other words, wala na lang tayong pakialaman. Live and let live. Sa Matthew, ay binigyan po tayo ng commentary patungkol po sa nangyayaring kalakaran noong panahon ng henerasyon ni Noah. In verse 38, it reads, nung mga araw bago dumating ang baha, kumakain at uminom ang mga tao at nagpapakasal ang mga lalaki at babae. Hanggang sa mismong araw na sumakay si Noah sa barko. And in Luke 17:26, yun din po ang komentaryo ni Luke. Katulad ng panahon ni Noah, ang pagdating ng Son of Man, kumakain at umiinom ang mga tao at nagpapakasal ang mga lalaki at babae hanggang sa araw na sumakay si Noah sa barko. Please don't get me wrong. Hindi ho masama ang kumain at uminom. It was picture of merriment, of feasting, of enjoying the goodness of the Lord. Hindi rin masama magpakasal. In fact, may ikakasal po ako this week, no? Pupunta po ako sa isang handaan. At hindi lang po ako pupunta, ako po'y mag-officiate. Hindi yun na ibig sabihin ng scripture. Ang ibig pong sabihin ng scripture is that sa kapanahon ni Noah, at sa kapanahunan natin, mapapansin natin, yung mga tao, kanya-kanya na lang ng buhay. Oo. And in fact, pag nangangaral po tayo ng mabuting balita ng salita ng Diyos, yung mga tao, they have already resolved na walang pakialaman. Oo, kung ikaw ay ganitong relihiyon, dyan ka lang. Huwag mo kaming pakialaman. No? At kung kayo mga born again, okay lang sa amin yun, basta dyan lang kayo. Huwag nyo kaming tuturuan. So naging ganun na lang po yung naging takbo ng mundo. At syempre, para walang gulo, para hindi na lamang po tayo makipag-away, nananahimik din po tayo at minsan nirirespeto rin po natin, which is good, mga kapatid, no? Hindi ko po sinasabi na wag nating respetuhin yung ibang reliyon. Pero alam niyo po, kung may pagkakataon at may udyok ang banal na spirito, wag naman po tayo sanang mag-confine lang doon sa kaisipan na yon. Dahil kung may pagkakataon na binigay sa atin na makapag-share po ng good news of salvation, at may udyok pong banal na spirito, ibig sabihin nun, meron po tayong kalayaan na ibahagi din ang mabuting balita ng kaligtasan sa ibang tao. May natututunan. Oo. At alam niyo po, sa totoo lang, ang pinakamahirap talaga, o hindi naman pinakamahirap, pero yung pinaka-challenging na sharean, pagdating po ng salita ng Diyos, mga kapamilya natin.
Yung mga close sa atin. Yung sasabihin ng mga BFF natin na, okay lang, lahat ng bagay pwede natin pag-usapan. Yung panahon, mainit, malamig. No? Pero pagdating sa Panginoong Hesus, nagkaroon po ng hiwalayan. At maraming beses po, naririnig natin sa mga kaibigan natin na, excuse me, pag-usapan na natin ang lahat, wag lang yan. O kasi relihiyon mo yan eh. Relihiyon ko to, magrespetuhan tayo. At nakalulungkot po na dumarating sa panahon na gano'n, o sa pagkakataon na gano'n, ang ating desire na magbahagi ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, I'd like to encourage you na wag po kayong malimitahan ng ganong pag-iisip. Yes, we respect them. Yes, may boundary po. Siyempre, hindi mo naman sila sisharean kung wala sa lugar, wala sa pagkakataon, no? Hahanap tayo ng best opportunity to do that. Pero wag tayong malimitihan. I hope you know what I'm saying. There was one time na may kachat po ako na kaanak ko. At nung nagsisimula na, siyempre, maganda po usapan, and then I'm trying to direct her na share na mabuting balita ng kaligtasan. Tapos, sininto po niya ako. Sabi niya, alam mo, sabi niya, huwag mo nang ipasok sa akin yan. Kung ayaw mo magkasira tayo. Sino po nakaka-relate? Huwag mong banggitin sa akin yan si Jesus. O yung pagpunta sa impyerno o sa langit. Yung mga tao po, kinakancel nila yung thought na may impyerno. Mga kapatid, kahit i-cancel natin yung thought na may impyerno po talaga because Hebrews 9:27 says, it is appointed for man to die once and after that comes judgment. At itong judgment na ito, hindi po tayo nagtakda nito, hindi po tayo ang judge. Pero ito po'y tinakda ng Panginoon para sa mga demonyo na nagrebelde po laban sa Kanya. Pero siyempre itong si Satan, the prince of demons, ay hindi naman po papayag yan na siya lang ang pupunta doon. Nanghahatak po siya ng mga tao. Bakit tao ang hinahatak niya? Dahil alam niya na ang tao ay mahal ng Diyos, and every time that he strikes against human being, he strikes against the image of God. At kahit hindi po siya makapunto sa Panginoon Diyos sapagkat wala po siyang kalaban-laban, ang pinupuntosan po niya sa ganang aking obserbasyon ay ang mga tao na binubulid niya sa kasalanan, sa kapariwaraan, sa kasamaan, at sa pagkasira ng buhay nila nang sa gayon ay hindi sila maging kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, this is what I have to say. Sabi ko, alam mo, mabuti na magkasira tayo. Kasi sinabihan niya ako, huwag mo na ipasok yan si Jesus. Oo, huwag mo na ipasok sa akin yung pagpunta sa langit o pagpunta sa impyerno kung ayaw mo magkasira tayo. And at that time, I felt the urge and the need and the leading. Kasi wala naman po akong sariling wisdom na sabihin ito kung tutuusin. Kung sinabihan ako ng ganon, knowing myself, sasabihin ko, ay sorry, it's not the right time. Pero dahil may udyok pang banal na spirito sa akin, alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, sabi ko, mabuti nang magkasira tayo dito sa lupa. Basta makita lang kita sa langit. Kasi hindi matatanggap ng konsensya ko kung palalagpasin ko ang pagkakataong ito na hindi mo malaman na ang daan, ang buhay at ang katotohanan ay si Jesucristo. Sapagkat, mga kapatid, there is no name given under earth and even under heaven, on earth and under heaven, that a man should be saved, but only by the name of Jesus Christ. At si Jesus mismo ang nag-claim, John 14:6, I am the way, the truth, and the life, at walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko lang. At hindi rin po kaila sa atin ang sinabi ng Philippian jailer nang siya po ay nagtanong kay Apostol Pablo, mga Ginoo, ano ang gagawin ko upang maligtas? At ang isinagot sa kanya na Apostol Pablo ay, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. 2.2, the people of faith were just taken as a bunch of fanatics. Mga panatiko daw tayo, no?
tawag sa atin, burn against, born against, at kung ano-ano pang mga derogatory na tawag sa atin. Pero alam nyo mga kapatid, balikan natin yung Matthew 24 sa komentary ni Matthew, no? Sa nangyari sa Noah's Ark, wala silang kamalay-malay sa mga nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Dahil sa faith, pinakinggan ni Noah ang warning ng Diyos tungkol sa future na hindi pa niya nakikita. Sinunod niya ang Diyos at gumawa siya ng barko para maligtas siya at ang buong pamilya niya. Dahil dito, hinusgahan ng mundo at kinilala si Noah na matuwid dahil sa faith niya. Hebrews 11:7. So, yung pananampalataya po natin, ang tingin ng ibang tao, para lang tayong may mga panatiko. At hindi po natin sila masisisi sapagkat sa other side of extremity, sa isang banda naman, ay talagang ginagamit ng mga mandaraya at ng mga nanloloko ang reliyon para ibulid sa pag-alipin at sa kalokohan ng mga tao. Siguro po, marami po kayong nakikita ngayon sa meme, nag-viral na po. Yung mga meme na saka ko na lang hahanapin ang sarili ko. Hahanapin ko muna yung tao na wanted kasi 10 million ang kanyang pabuya, no? Yon. Yung mga tao na talagang natawa kayo, no? Parang gusto ko na nga rin sumama, kaya lang walang magpipreach dito every Sunday, kaya sabi ko, okay lang, bigyan nyo na lang ako ng balato, ha? At ipagpipray ko na lang taga-FFC makakuha para maka 10% man lang sa inyong ikapu. Magkano po ang 10% ang 10 million? Hindi ko mabilang, may nakasama, pakikalculate na lang. Anyway, dahil hindi naman din natin sila masisi, kaya nga po, dito sa Faith Family Church, ay sinisikap natin na maging authentic. Say with me, authentic. Ibig sabihin na authentic, genuine. No, kasi po, marami talaga na gumagamit din sa reliyon o sa pananampalataya para lokohin lang ibang tao. Wala akong pinagkalayuan ng panahon Makastila, no? Sumunod ka ng kahit parang isang bulag, no? Na inaabuso ka na at ginagawan ka na ng masama. Sa ngalan ng Diyos, sumunod ka. Subalit, nakikita po natin na ang ipinangangaral po nating mabuting balita ng kaligtasan ay may kalakip pong kabanalan. Ang pinangangaral po natin na mabuting balita ng kaligtasan ay may kalakip pong kabutihan. Ang pinangangaral po nating mabuting balita ng kaligtasan ay may kalakip po na paglilingkod sa ating kapwa. Ito po ang tunay na pananampalataya na nais po nating i-share. At kung meron pong nagdududa sa atin, hayaan po natin ang ating mabubuting gawa. Ang siya po nilang makita ng sa gayon ay maunawaan nila na hindi po tayo, ang tawag dito, kulto. Na hindi po tayo peke, tayo po'y genuine, tayo po'y totoo. Meron pong isang kulto ngayon na namamayani po sa kalagitnaan natin. Yung the new heaven and new earth. Hayaan niyo pong banggitin ko to. Hindi po ako nagpupulpito ng tao, pero ito po'y pinamamanhik ng mga kaibigan nating mga pastor na Koreano. Kasi galing po ito sa bansa nila. Huwag po kayong sasama sa kanila. Dahil sa una, parang katulad natin yung pamamaraan nila, nagbibigay din po sila ng scholarship. Namimigay din po sila ng mga groceries, school supplies, may community pantry din sila, may medical and dental din sila. At pag kayo po ay nakapasok na sa kanilang samahan, ang una-una nilang gagawin sa inyo ay i-cut off ang lahat ng ating mga koneksyon at relasyon sa ating pamilya, sa ating community. Alam po natin na hindi ito kaparaanan ng Panginoong Hesus, sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, let your light shine among men. Ibig sabihin, tayo po'y magniningning
tayo po ay gagamitin ng Diyos, tayo po ay babaguhin ng Panginoon in the midst of being a part of a community. At syempre natatandaan niyo po yung isang lalaki na inalihan ng demonyo, ng masamang spirito, nung napagaling po siya ng Panginoong Hesus, gusto pong sumama sa kanya. At gusto ring maging disciple niya na kasama niya. Pero anong sinabi ng Panginoong Hesus? Bumalik ka sa pamilya mo. Dahil gusto kong sa kanila mo naman sabihin kung paano naging mabuti ang Diyos sa'yo. So mga kapatid, tayo po ay maging beware. Kaya nga, ang pinaka-importante po talaga is to stay close in your faith family. Dahil alam niyo po, pag tayo po ay naligaw ng landas, nakakatakot, nakaka-alarma. Dahil po yung mga kulto, kinakanta rin po nila yung kanta natin. Through you, I can do anything. Tapos, doon na lang ako. Lalo na pag na-hurt kayo dito sa church. May yung leader nyo, pinagsabihan kayo, umalis kayo. No? Pag tayo po'y pinagsasabihan, tayo po'y makinig. Dahil wala pong anak na hindi pinapagalitan ng magulang. Amen? Oo, yung mga street kid lang ang hindi pinapagalitan. Yung mga street kid lang ang ayaw ng pagalit. Oo, kaya nga sila street kid. Ayaw nila ng rules. Meron naman pong programa ng DSWD sa kanila, pero ayaw nila. Ayaw nila na may oras sila ng gising. Ayaw nila na meron silang household chores na gagawin. Ayaw nila mag-aral. Gusto nila free for all. Yan po ang gusto ni Satan na mangyari sa buhay natin. Free for all. Pero pag dumating ka sa punto ng pangailangan at ikaw ay nagipit, sasabihin sa'yo, bala ko sa buhay mo, ginusto mo yan eh. Di po ba? Iiwanan tayo sa ere. Mga kapatid, when we are in the Lord, always take heed na ang atin pong buhay ay talagang meron pong rules. Dahil kung walang rules ang buhay natin, tayo po'y mapapahamak. In fact, kahit yung mga pag-know ni God minsan sa mga prayers natin, it's our protection. Yung pinipigilan po niya tayo na mag-next level na, Lord, paakyat na ako, bakit nabalaho pa ako, no? Sabi ni Lord, it's for your protection. Because I love you, it is not the right time. 2.3, majority of the people did not believe Noah's warning to them. Totoo po yun, no? Maraming tao, sasabihan natin, wawarningan natin, hindi yung talaga maniniwala sa atin. In Noah's generation, it did not make sense when he told the people that God would destroy the earth through a flood because they had not seen a flood in their entire life. Naunawaan. Minsan, kaya ho hindi naniniwala yung mga tao pag sinabi natin na kung magbalik loob na tayo sa Diyos, maniwala tayo kay Jesus Christ, magkakaroon ng judgment, magkakaroon ng paghukom. At magkakamot na ulo yung mga tao. Ano bang paghukom sinasabi dito? Kung titignan mo yung trend ng mundo ngayon, libre ng palibre. Di ba nawala na nga yung mga barriers, nagkaroon na ng inclusivity. No? So hindi na lang hindi na lang dalawa yung toilet, may 3, may 4 na toilet. Kasama na lahat ng mga genders ng mundo, inclusive na lahat. Tapos yung Miss Universe, hindi na nakapeg sa 24 years old, pwede na kaming mag-join. Matutupad na yung aking pangarap. Wala ng age limit. Bakit nga ba 28 na kasi ako, saka pala ako nagkaroon ng chance na mag-compete, no? So, wala na ring limit yung civil status. Kahit ngayon married, pwede nang sumali. So, inclusivity. Kaya pag sinabi nung magkakaroon ng judgment, ano bang judgment sinasabi ng batang to? Samantalang kung titingnan ko yung trend ng mundo, hindi naman gano'n na nangyayari. Wala na nga masama ngayon, alam nyo ba? Na kahit yung mga incest, pwede na ngayon, meron pong isang, it happened in a foreign country, na payag na po
sila sa relasyon ng magpapamilya. Itong lalaking ito, inampun niya yung isang batang lalaki in his teens. At dahil pumayag na ang korte na pwedeng magkaroon ng incest, inasawa po niya yung sarili niyang anak na inampun niya. Hindi na po ako magbabanggit ang pangalan, pero totoo po ito, mga nare-research ko po ito, mga sinasabi ko sa inyo. Ganun na yung mundo. And then sasabihin mo, judgment, magkakamot sila ng ulo. Nung panahon ni Noah, ganun-ganun ho ang nangyayari. Nung sinabi ni Noah, magsisinata kayo sa kasalanan nyo. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Magkakaroon ng malaking baha. Uulan ng malakas na malakas. Sabi ng mga tao, ulan? Ano ba yung ulan? Mga kapatid, sinabi po sa Genesis 2 verse 5 na nung mga panahon na yon, wala pong ulan. Hindi pa po nagpapaulan kasi si Lord. Sabi rito, wala pang mga halaman na tumutubong tanim sa lupa kasi hindi pa siya nagpapadala ng ulan. At wala pang magsasaka. That was before Adam and Eve were created, Genesis 2:5. Pero may tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa at yun ang nagdidilig dito. So seemingly, during the time of the pre-flood, ang nag-water po sa Garden of Eden ay bukal, mga mist na pumuputok na nanggagaling sa ilalim ng lupa. And pagdating naman po ng time ni Adam and Eve, plant life was sustained through the rivers that God provided. Sa Genesis 2:18, mababasa natin, umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa garden mula doon. Nahati ito sa 4 na ilog. So makikita natin that it was sustained by water from below. Walang ulan. Kaya nung sinabi po ni Noah na magsibalik na kayo sa Panginoon, magsisi na kayo sa kasalanan nyo, magbalik loob kayo sa Panginoon dahil babaha, uulan na malakas, nang walang tigil, napapakamot sa ulo yung mga tao. Ano kaya ibig niyang sabihin? That's why, mga kapatid, pag tayo po'y nag-share, meron pong ganyang mga kaisipan, anong judgment? Kung titingnan ko yung trend sa mundo, ito wala ng judgment. Alam niyo, merong bansa, wala ng tao ang kanilang kulungan. Hindi dahil bumait yung mga tao. Nakalulungkot. Kaya walang tao sa kulungan nila, decriminalize na po ng gobyerno ang lahat ng krimen. Ano ibig sabihin ng decriminalize? Hindi na nila tinuturing na criminality ang magawang masasama. So okay na lang na magnakaw ka ng sarili mong ng property ng iba, okay na lang lahat. Okay na lang pumatay. Okay na lang lahat. And if you will look at the world right now, it is really ready for judgment. And Noah, in our midst, kayo po yun mga kapatid, ako po yun, tayo po yung Noah ng ating kalagitnaan. No? What is our prosperous hope despite being the minority? Ang problema kasi, pag dumarating po yung point na tayo nagiging minority, tayo po ay natatakot. Tayo po ay nagkakaroon ng insecurity. At tingin natin sa ating mga sarili ay wala tayong boses sa ating mundong ginagalawan. Pero ngayong umagang ito, 3 bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo. Our prosperous hope despite being the minority. 3.1, God will favor us. Alam niyo sa verse 8, pagkatapos po na dinescribe kung gaano kasama ang mundo at kung gaano po prevalent at talamak ang karahasan, ang kasamaan, at ang lahat ng intensyon ng mga tao ay puro lang kasalanan, meron pong isang tao, minority, na kinatuan si Lord. Ang pangalan niya ay Noah. Pero kay Noah, natutuwa si Lord. Noah found favor from God on 2 counts. Number 1, he walked with God. And number 2,
Sabi rito, he was righteous, blameless. He was righteous, blameless. Mga kapatid, I pray that in the midst of the corrupted world na ating kinabibilangan sa ating kapanahunan, God will look at mankind and will see the violence and the wickedness and the evil at nakita kanya at sinabi niya, and God, or rather, and Nell found favor with God, and Nell walked with God. It is my heart's desire. And I pray that it will be your heart's desire. Na pag tumingin ang Diyos sa mundong ito na puno ng kabuktutan at puno ng karahasan at puno ng kadiliman, ay makikita niya ang buhay po ninyo at ang buhay ko at makikita ng Diyos na tayo po'y nagkaroon ng pabor sa Kanya. In Genesis 7:21, sabi po rito, namatay ang lahat ng nasa mundo, bawat ibon, bawat hayop, bawat tao. Namatay nga ang lahat ng may buhay sa mundo. And in verse 23, binura ni Lord sa mundo yung lahat ng nabubuhay, mga tao, mga hayop, at mga ibon. And take note, si Noah lang ang natira at ang lahat ng kasama niya sa barko. Si Noah lang ang natira at lahat ng kasama niya sa barko. My beloved brothers and sisters, it is my prayer na sa kagitna ng kagdiliman ng mundong ito, makikita ng Diyos na magniningning ang buhay natin. Sa gitna ng karahasan sa mundong ito, where an eye is an eye and a tooth is for tooth. Sinaktan mo ko, sasaktan kitang lalo. Dinaya mo ko, 10 beses kitang dadayain. But God will look for someone who will say, sinaktan mo ko sa kabilang pisngi, kunin mo na rin ang aking kanang pisngi. At yung mga nagumawa ng kasalanan sa atin, imbis na ating ipanalangin na parusahan sila, ipanalangin natin ang kanilang kaligtasan. Ipanalangin natin ang kanilang kaligtasan dahil alam natin that eternity in hell is much more and far greater, worse than any other punishment that a human court will met out in any person. Alam niyo po, sinabi ni Apostol Pedro, ito po yung sinabi niya, hindi pinalampas ng Diyos yung mga angels na nagkasala. Tinapon sila sa impyerno at kinadena sila dun sa dilim habang hinihintay nila ang araw na i-judge sila. Hindi pinalampas ng Diyos yung mundo nung unang panahon at nagpadala siya ng malaking baha para wasakin ang mga masasama. Pero niligtas niya si Noah at yung 7 kasama niya. Pinreach ni Noah kung paano mamuhay ng matuwid. So, alam ng Panginoon kung paano ililigtas ang mga maka-Diyos mula sa mga paghihirap nila habang pinaparusahan niya yung mga masasamang tao hanggang sa dumating ang araw na i-judge sila. God will protect your life. Hindi lang po pabor, kundi sa 3.2, God will protect your life. Yun po yung 3.2. Hindi po tayo masasaktan ng kaaway beyond the permission of the Lord. Wala pong magagawang kaaway sa atin beyond the permission of the Lord. And if ever that the Lord allows that, it is for His greater glory and never for Satan to be glorified. Alam natin na meron pong mga lingkod ng Diyos na napapahamak at nagbubuwis ng buhay nila sa paglilingkod sa Panginoon. Of course, there's a point or there's a place for martyrdom.
Lalong-lalo na po yung mga lugar na sobra po ang kasamaan at kadiliman na ang tanging paraan lamang para magkaroon o mabuksan ng opportunity na magkaroon po ng lugar o ng puwang sa mga tao ang makinig sa mabuting balita ng kaligtasan ay merong magbuwis ng dugo. Pero other than that, mga kapatid, God will protect your life until the end. God will honor you until the end. Ngayong umagang ito ay naghanap po ang Panginoon ng mga lalaki at babae na tunay na magiging blameless at tatayo po ng matuwid at marangal sa gitna ng isang corrupted at violent generation upang sa gayon ay magpahayag ng kalwalatian ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. And 3.3, God will enter into a covenant with you. God will enter into a covenant with you. Sabi po niya, ano po ba ang covenant? Covenant is a formal and solemn and binding agreement between two or more parties. It holds special significance in religious traditions, particularly in the Bible. In the Word of God, especially in the life of Noah, pagkatapos po ng baha, ay naglabas po ng covenant ang Panginoong Diyos with the family of Noah and with Noah himself. At ito po ay sa pamamagitan ng isang baghari or rainbow. In Genesis 9 verse 13, I've set my rainbow in the clouds and it will be a sign of the covenant between me and the earth. And in verse 9, simulan po natin, gagawa ako ng kasunduan sa iyo sa magiging descendants mo. At sa lahat ng may buhay na kasama niyong lumabas ng barko, lahat ng ibon at hayop, promise ko sa inyo, hindi ko na ulit papatayin sa baha ang lahat ng may buhay, hindi na ulit wawasakin ng baha ang mundo. Bilang sign ng kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng kasama niyong may buhay, hanggang sa lahat pang susunod pang generation. Maglalagay ako ng mga rainbow sa mga ulap. Yun ang sign ng kasunduan ko sa mundo. Tuwing may ulap sa langit at may makikitang rainbow, maalala ko ang promise ko sa inyo at sa lahat ng hayop na hindi ko ulit wawasakin ng baha ang lahat ng may buhay. Pag nakita ko ang rainbow sa mga ulap, maaalala ko ang or forever na kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Yun ang sign ng kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundong ito. Alam niyo po ba kung gaano na karami ang population ng mundo sa kasalukuyan? It's 8.1 billion. At kung tutuusin, napakarami po nito. But I'd like to give you a very sobering thought this morning. Out of that 8.1 billion, isa ka lang doon sa taong yun na bibigyan ng pahalaga ng Diyos kung kayo po ay makikipagkasundo sa Kanya. It is always a relationship that matters to God. At kahit makikita nyo po yung pagiging personal ng ating Panginoon Diyos, na out of many people na nandito sa mundong ito, does your life matter? And the question is, that question is answerable by either yes or no. Your life does not matter kung hindi mo ito gagamitin para sa Diyos. Pero your life will matter kung gagamitin mo ito para sa Diyos. Mga kapatid, God is constantly looking for men and women in our generation who will respond to Him. Ang Panginoong Diyos po ay patuloy pong naghahanap ng mga lalaki at ng mga babae na tutugon po sa Kanyang paghahanap. Sabi po sa salita ng Diyos, those who seek me will find me. And those who will approach me, I will in no way turn them away.
In conclusion, in a world where you may be the minority, when you stand up for God, you still have prosperous hope because all you need is God's favor, His divine covering and protection, and His covenant with you and your generation in order to thrive in life. Maaari ka pa ring mamayani sa mundong ito kahit hindi ka makikisama sa nakararami kung maninindigan ka para sa Panginoon at lalakad sa Kanyang katuwiran at kabanalan dahil ang pabor ng Diyos, ang Kanyang proteksyon at ang mga pangako ay sapat na para magtagumpay ka sa buhay. At sa atin pong response, I would like to read to you the scripture na atin pong mababasa sa pangalawang sulat ni Apostol Pedro at ito po ay sa chapter 3. Mga kapatid, pakinggan niyo po itong reminder po ni Apostol Pedro. Totoo po na hindi na gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Subalit magkakaroon pa rin po ng meltdown during the time of the last days. Basahin ko po sa inyo ang pagbabalik ng Panginoon. Mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin ang kaisipan nyo sa kabutihan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos nung una at ang utos na ibinigay sa inyo na ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo niya sa inyo. Una sa lahat, dapat niyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin, pero wala pa ring pagbabago mula nang likain ang mundo. Sinadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit at sa pamamagitan ng Kanyang salita. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat sa mundo. Sa pamamagitan din ng Kanyang salita, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit sa lupa, sa araw ng paghukom at paglipol sa masasama. Ngunit huwag sana niyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon, walang pinagkaibang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya tayo ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na ito ay biglang mawawala ang kalangitan na may nakapangingilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos habang hinihintay niyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy na matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan ninyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang bahid sa paningin niya. Alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao, gaya ng mga isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. At siya na rin ang nagsabi, at siya na rin, at ito na rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi ng mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina ang pananampalataya.
gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. Mga minamahal, alam na ninyo, kahit noon pa, kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral ng mga taong swail at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus at tagapagligtas. Si Jesucristo, purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Ang pagpapatuloy po nating pagiging banal at pagpapakabuti ay tungo po sa ating paghahanda bilang isang bride na walang kapintasan at malinis sa harap ng Panginoon Diyos. Dagdagan pa po natin ang ating kabutihan, dagdagan pa po natin ang ating pagbibigay, dagdagan pa po natin ang ating pagmamahal, dagdagan po natin ang ating paglilingkod, sapagkat ang lahat ng yan ay paghahanda para po sa pagkakaroon ng isang malinis na bride, para po sa ating bridegroom ang Panginoong Hesus. Kung meron po sa atin dito na ang ambisyon nyo pa sa buhay ay magpayaman, naku, napakababaw po niyan. Dapat dahil talaga pong payayamanin kayo ng Diyos in no time at all. Kaya po ang maging adikain natin ay kung paano po natin gagamitin ang lahat ng ating tagumpay, paano po natin gagamitin ang lahat ng ating probisyon, paano po natin gagamitin ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay, sa ikalalago ng ating pananampalataya at gayon din po sa ikalalago ng mabuting balita ng kaligtasan. Mga kapatid, if there's anything na talagang nais natin gawin bilang faith family, ay maghanda po tayo. Magdagdag po tayo ng magdagdag ng ating mabubuting gawa. Wala pa po akong nakitang bride in my life na hindi maganda. Sa akin pong propesyon bilang nagkakasal po ng mga couples at syempre, tinitingnan ko po palagi yung bride. Maniwala kayo sa akin. Lahat po ng bride, pagdating ng wedding day, ay napakaganda. Pagdating po ng panahon na tayo ay harap sa Panginoong Hesus, tayo pong lahat ay bibihisa ng napakagandang bridal gown. At yan po ay walang iba kundi ang ating mabubuting gawa. It will be clothed upon us. And bago po ko magtapos, nais ko rin po magbigay ng paanyaya, either online or maybe meron pa po sa atin dito. Baka hindi pa po kayo gumagawa ng inyong desisyon. It's not about religion. Baka sabihin nyo, Pastora, pinanganak na po akong ganito na po ako mamamatay. Mga kapatid, bigyan niyo po ng puwang ang salita ng Diyos sa inyong buhay. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Panginoon na binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Wala pong relihiyon, wala pong organisasyon, wala pong simbahan sa literal sense ng pagiging simbahan ang makapagliligtas sa atin. Ang tanging makapagliligtas sa atin is faith in Jesus Christ. Kahit ano pong mabubuting gawa na ating gawin, ay hindi po magiging katumbas ng ating kapatawaran. Sapagkat hindi na po natin kailangang bilhin ang ating kapatawaran. Ito po ay binili ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang katawan nang siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kaligtasan at sa kapatawaran nating kasalanan. At ngayong umagang ito ay isang paanyaya na naman po ang aking ibibigay sa inyo. If there's anyone here na hindi pa po gumagawa ng personal na desisyon upang tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay, even as we pray right now, tayo po yumuko at tayo po'y pumikit. Nais ko po kayong bigyan ng pagkakataon na anyayahan si Jesus sa inyong buhay kung sa unang pagkakataon na hindi niyo pa po nagagawa ang desisyon na ito. At sa pamamagitan po ng panalangin na ito, nais ko pong pangunahan kayo nang sa gayon ay malid ko po ang inyong paghahanap
At matuldukan na po ang inyong paghahanap ngayong umagang ito sapagkat natagpuan nyo na po ang tagapagligtas. Natagpuan nyo na po ang Panginoon ng mga Panginoon at ang Hari ng mga Hari. At ito'y walang iba kundi sa katauhan ni Jesus. At naririto siya at kumakatok sa inyong puso. At kung siya inyong diringgin at pagbubuksan, ngayong umagang ito, siya ay tutuloy, papasok sa inyong buhay at mananahan sa inyong puso at makikipisan sa inyo. Kaya't ngayong umagang ito po ang panalangin. Sundin niyo po o sundan niyo po ako, Amang Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na ako'y binigyan niyo ng pagkakataon ngayong umagang ito na tumugon sa pag-ibig niyo. Ako po'y dumudulog ng may pakumbaba. Inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. At wala pong anumang bagay ang maaari kong gawin upang ako'y mapatawad. Subalit, salamat na lamang sapagkat ginawa niyo pong probisyon si Jesus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan upang mapalapit ako sa inyo. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso, isinusuko ko ang aking buhay, tinatanggap kita bilang aking Panginoon na aking susundin mula sa araw na ito. Tinatanggap din kita bilang aking tagapagligtas sa kabayaran ng aking kasalanan, ang kamatayan. Maraming salamat po, Diyos, sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa lahat ng mananampalataya sa iyo. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo.